Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Yes, love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. Yeah, this is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. Yeah, this is real love, this is real love. In your heart I am found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it is more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. Yeah, this is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. Yeah, this is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. Sing, this is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart. Dakilang Ama, sa umagang ito muli, kami po ay naririto bilang mga anak mo upang ikaw, Panginoon, ay katagpuin sa lugar na ito. Lalong-lalo na, O Diyos, sa papuri, pagsamba na patuloy namin ginagawa, Panginoon, sa iglesyang ito. Kaya ngayong umaga, Panginoon, salamat po dahil ang bawat isa ay naririto, Panginoon. Bagamat sasabi natin na medyo may kahigpitan pa ang panahon, subalit naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw yung Panginoon ng bawat isa sa amin. Alam namin, O Diyos, na kami ay dumaan sa ECQ, dumaan din po kami, Panginoon, ngayon sa GCQ at MGCQ pa, Panginoon, sa ilang pang mga araw. Subalit, Panginoon, Ikaw yung GCQ po namin, God's Control Quickly. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kami maaring pababayaan.
Ano man Lord ang maganap sa buhay na ito, sa panahong ito, naniniwala po kami na ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi mo pababayaan. Kaya ngayong umaga, O Diyos, hindi po mapigilan ang bawat isa sa amin na kami ay magpuri, sumamba sa iyo. Bagamat ang ilan sa amin, O Diyos, ay nasa mga tahanan pa, Panginoon, patuloy pa rin kaming sumasamba. Kaya sa umagang ito, O Diyos, pangunahan mo ang lahat, maging, O Diyos, sa aming tagapagsalita, hiniling namin yung power na ibibigay mo sa Kanya. Patuloy, O Diyos, na ang mensahe mo, Panginoon, ay matanggap ng bawat sa amin. At patuloy, Panginoon, na gagamitin mo ito upang lumakas at tumatag ang aming buhay, pananampalataya. Maraming pong salamat, Ama, sa umagang ito at sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sabay-sabay po nating basahin ang ating scripture sa araw na ito na matatagpuan sa Hebrews 11 verses 17 to 19. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from the dead. Tayo po ay sama-samang magpuri ng katulad ng pagpupuri ni Abraham na ang kanyang kaisa-isang anak ay kaya niyang ibigay para sa Panginoon. And I
Patuloy po sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Patuloy na kilalanin natin ang kanyang katapatan. Kilalanin natin ang kanyang kadakilaan. Na ang ating Diyos ay Diyos na gumagawa ng himala. Ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Ang ating Diyos ay Diyos na tapat at Diyos na nagliligtas. Kaya naman patuloy ideklara natin sa ating pag-awit, sa ating pagsamba, ng ating Panginoon ay ang ating Diyos na gumagawa ng kaparaanan. Samahan niyo po kami na patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once more, let's sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We will sing you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turn lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinigay niyo po sa amin, na mapapurihan ka at maawitan ka, Panginoon, ngayong araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na walang makakapantay sa pangalan mo. Tunay na ang pangalan mo lamang ang makapangyarihan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at patuloy nga, Panginoon, at tunay, Panginoon, na ikaw ay gumagawa, Panginoon, ng lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na pinapaalala niyo po sa amin that you are miracle worker, you are way maker, Panginoon, and you are the light, Lord, in our darkness, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari, Panginoon, sa bansang Pilipinas, sa mundo, Panginoon, at maging sa bansang Pilipinas, Panginoon, madami man ang nangyayari, Panginoon. Nakakaranas man kami minsan, Panginoon, ng mga pangamba, Panginoon, ng takot, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon, na pinapaalala niyo po sa amin na ikaw lamang nag-iisang makapangyarihan, Panginoon. That you are waymaker, Lord. That you are miracle worker, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, nagabayan niyo po kami. Gabayan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa lahat na nangyayaring ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw nga po sa ating lahat. Samahan niyo nga po ako na ipanalangin ang ating mga bata. Lord, Heavenly Father, we thank you once more, Panginoon, sa buhay ng mga bata, Panginoon. Lord, patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpakilala sa kanila habang sila ay bata pa. Lord, gamitin mo nga rin po ang kanilang mga magulang upang alagaan ng mabuti ang kanilang mga anak, Panginoon. Lord, kung ano man po ang nararanasan, Panginoon, ng mga bata ngayon, Lord God, patuloy na ikaw po ang mag-comfort sa kanila, Lord God. Lord, salamat po dahil may mga bata, Panginoon, na supling pa lamang sila, Panginoon, Lord. May mga magulang na nag-aalaga sa kanila at pinapakilala ka, Panginoon. Lord, patuloy na ang presensya mo po, ang pag-iingat mo, ang sumama sa mga bata, Panginoon. Lord, I pray also for the youths, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay rin sa kanila, Panginoon. Maging sa kanilang mga kaibigan, Panginoon, Lord, alam po namin na meron po silang pinagdadaanan na hindi man nila masabi sa iba, hindi man nila ma-share, Panginoon, sa family nila. Pero, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang humalili sa kanila, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magparanas ng pagmamahal sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dahil sa pananampalataya, si Abel ay kinilalang matuwid. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Dahil sa pananampalataya, si Noe ay ibinilang na matuwid. Si Abraham naman ay sumunod nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na ipinangako sa kanya. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, nagmula sa kanya ang isang lahi na naging singdami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Dahil sa pananampalataya, si Isaac ay naggawad ng pagpapala kina Esau at Jacob para sa hinaharap. Si Moses ay umalis sa Ehipto at pinamunuan ng paglalakbay patungo sa lupang pangako. Dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Napaguho ang pader ng Jericho matapos silang ligiran ito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, sina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David at Samuel ay nagwagi sa laban ng mga kaharian, nagpaamo ng mga leyon, napatay ang mga nag-aalab na apoy, nakaligtas sa tiyak na kamatayan at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sila ay mahina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ibinalik sa mga ibang babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay na, matapos ang mga ito'y buhayin muli. Dahil sa pananampalataya, mayroong mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit at meron ding ibinalanggong nakakadena. Dahil sa pananampalataya, ang iba naman ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Dahil sa pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinangarangalan, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Marami po tayong natutuhan sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 11. Isa po doon na na-miss natin noong nakaraang linggo ay si Jacob. Nasabi siya ay humawak sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. So makita po natin doon na kahit si Jacob ay mahina na, humahawak na siya sa kanyang tungkod, ngunit ang kanyang pagsamba, ang kanyang patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa. Ngayon po naman ang pag-aaralan natin ay pagsubok sa pananampalataya, the test of faith, na makikita pa rin natin sa buhay ni Abraham. Ayon po sa Hebreo, Kabanatang 11, mula po sa 17 hanggang 19, ay sinabi ng subukin ng Diyos si Abraham. Pananampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isahan niyang anak. Gayong pinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac, magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dito pa makita natin una na ang Diyos ay nagbibigay din ng pagsubok. Siguro po ang ating mas naunawa ang salita ngayon ay examination. Ang Diyos po ay nagbibigay ng exam sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. Marami po na ako na subukang mga exams, lalo na ako estudyante. At kuminsan sa mga examinations, hindi ko alam kung ako ipapasa o hindi. Depende kung madali o mahirap yung exam. Pero sa Diyos, pag nagbigay siya ng test o exam o pagsubok sa atin, tiyak na mapapasa natin yun kasi ang mga pagsubok na binibigay niya ay ayon sa ating kakayanan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:31, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya hindi po natin sabihin na napakahirap ng pagsubok ng Diyos, hindi na ako makahinga, hindi ko kaya.
Mas matalino ang Diyos at ang lahat ng pagsubok o test o exam na ibibigay niyo sa atin. Ang sabi po rito, kung pinahintulot niya yon o ginawa niya yon, ito po ay ating malalampasan. At bibigyan niya tayo ng lakas upang ito ay ating mapagtagumpayan. Ang tanong po, ano po ba yung pagsubok ni Abraham? Sa verse 17 sabi, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Kaya alam po natin ang tunay na ang pagsubok na binigay ng Diyos kay Abraham ay yung paghandog ng kanyang anak. Bababasa po natin yan sa Genesis chapter 22. Ang sabi daw ng Diyos, ito ang kanyang test kay Abraham. Ihandog mo ang kaisa-isahan at pinakamamahal mong anak. Bagamat marami siyang anak, pero si Isaac, ang kanyang anak, na doon pinangako ng Diyos na dadami ang kanyang mga supling at magiging isang dakilang bansa siya. At yun ang pinakamamahal niyang anak ayon po sa Diyos, alam yun ng Diyos. Kaya po, dito ang test na nakikita ko po ay yung test ng hindi lang ng faith, kundi love. Sino ba talagang mas mahal ni Abraham? Ang Diyos o si Isaac? Having said that, hindi po naman ibig sabihin na yung Diyos ay nakikipagkompetensya sa pag-ibig. Hindi ibig sabihin na kulang siya ng pag-ibig. In fact, kahit na walang taong iibig sa Kanya, mananatili siyang Diyos. Hindi siya mawala. Ngunit, hindi kailangan talaga ng Diyos ang pag-ibig natin. He will exist as God. Pero po, talagang nararapat lamang din na siya ang sentro ng ating pag-ibig. At ang lahat ng mga iniibig natin ay nasa paligid lamang. Ito man ay ang ating magulang, anak, trabaho, anumang ibang bagay, ay dapat po talagang nasa paligid ng pag-ibig ng Diyos. So si Abraham po naman, alam natin na napagtagumpayan niya yun. Siguro po kung sa atin ay, kung tinanong tayo, sino ang una nating mahal, siyempre sasabihin din natin, ang Diyos. Sapagkat alam naman natin sinabi na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Bago pa lang yung love your neighbor as yourself. Ang problema po dito sa test na binigay ng Diyos kay Abraham, may practicum. Hindi lamang yes or no. Madali po kasi sabihin ni Abraham, alam naman niyo po, Lord, na talagang kayo ang unang mahal ko. Pero ang practicum o ang dapat niyang gagawin, iaalay niya yung kanyang anak bilang handog sa Diyos. Yun yung mahirap na test sa buhay ni Abraham. So kuminsan po sa buhay po natin, may mga test na binibigay ang Diyos. Madaling magsalita, madaling umawit. Pero kung ito po ay isa sa buhay na, yun po ang talagang malaking hamon sa mga mananampalataya kay Kristo. Halimbawa, sabi ng Diyos, ibigay mo ang buhay mo sa akin. Pwede natin sabihin, yes, Lord, binibigay ko. Alam niyo naman, pinagkaloob ko na ang yung aking buhay sa inyo. Eh kung sabihin ng Diyos, sige, punta ka doon sa Tawi-Tawi, mag-mission ka. Baka sabihin natin, Lord, ibang usapan naman yun. O kaya, sabihin ng Diyos, kung kukunin ko yung mga, wag namang mangyari, pero kung meron kang minamahal at sabihin ng Diyos, alay mo sa akin. O kung ito ay payagan kong mawala sa iyo yung mahal mo sa buhay, mawala sa iyo yung iyong kalusugan, mawala yung iyong hanap buhay, kaya mo bang sabihin, Lord, kayo pa rin ang aking minamahal at sinasampalatayanan? Kaya purihin po ang Diyos na si Abraham ay naging halimbawa sa atin na hindi lamang sa pamagitan ng kanyang salita, kundi kanyang tinupad yung sinabi ng Diyos sa kanya bilang pagsunod at pagpapailalim doon sa pagsubok ng Diyos. At dahil po doon sa pananampalataya at pag-ibig ng Diyos, ay pag-ibig ni Abraham sa Diyos, nalampasan niya ang pagsubok. Sabi po doon sa verse 17 na binasa natin, buong pusong inialay o inihandog ni Abraham ang kaisa-isahan niyang anak. Sa 18 sabi, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac, magmumula ang lahi niya. So ito po medyo mahirap talaga, hindi lamang doon sa gagawin, pero yung kung sa isip talaga pong parang hindi tugma yung
sinasabi ng Diyos sa tamang pag-iisip natin. Ngunit dahil sa pananampalataya, nalampasan yon ni Abraham. Halimbawa, siya nga yung anak na doon nangako ang Diyos. Nadadami ang kanyang suplim na kasing dami ng bituin sa langit, tapos ngayon, papatayin niya. So mahirap isipin po yun. Paano mangyayari? Ngunit ayon po kung babasahin natin sa Genesis 22, sabi po ron, maagang-maaga pa, lumakad na si Abraham. Wala po tayo narinig na pagre-reason o pag-excuse kay Abraham. He rose early and settled doon sa lugar na pag-aalayan niya kay Isaac, sa lugar ng Moriah. At naglakad po si Abraham ng 3 araw. At sa 3 araw na yun, siguro iniintay niya, ano kaya ang sasabihin ng Diyos. Ngunit wala pong sinabi ang Diyos na mababasa tayo. At noong nandun na sila, nakita niya na yung bundok, ang sabi po ni Abraham sa kanyang mga alipin, dito muna kayo kasi sasamba kami sa Diyos. Kami na lang ng aking anak ang pupunta doon. So inisip siguro ni Abraham, pagpunta doon, ang gagawin lang niya pagsamba, hindi naman papatuloy sa kanya yung pag-aalay ng kanyang anak. Kasi nga, parang hindi consistent. Pero wala pa rin sagot ang Diyos. Kaya naglakad sila at nung nandoon na, nagtanong din si Isaac, sabi niya, Ama, narito yung kahoy na ating gagamitin sa pagsusunog at paghandog. Pero nasaan yung ating ihandog? Kung sabi ni Abraham, ay, the Lord will provide. Ang Diyos ang siya magkakaloob. Pero wala rin sinabi ang Diyos na ganun. Sa isip niya lamang yun, na baka may magbago ng isip ang Diyos. At naglakad na nga sila, umakyat doon sa bundok. Wala pa rin talaga. Kaya nga po, ginapos niya na si Isaac at talagang inihanda ng ihandog. At siguro naghintay pa rin siya kung ano sasabihin ng Diyos. Pero wala pa rin sinabi ang Diyos. Kuminsan po ganun ang Diyos, lalo na sa panahon ng pagsubok. Gusto nating marinig kung anong sinasabi niya, bagamat ngayon ay mababasa na natin sa banal na kasulatan ang maraming mga bagay na pwede nating malaman tungkol sa, minsan kahit sa pagsubok. Pero there are times na God is silent. May panahon na parang gusto mong malaman bakit ganon. Marami kang tanong sa Diyos pero yung Diyos tahimik lang. Sa panahon natin ngayon, marami nang nananalangin ang buong mundo. Na mga Kristiyano nananalangin ko kailan talaga mawawala ang pandemic. Ano mangyayari sa mga darating na araw? Wala pong sagot ang Diyos sa aking pagkaalam. Hindi pa rin natin alam talaga. Kaya maraming iba't ibang opinion patungkol po sa nangyari. So kuminsan sa pananampalataya po, kailangan yung magtiwala tayo sa Diyos kahit ang Diyos ay tahimik at hindi natin naintindihan yung kanyang pinapagawa sa atin o pinapayagan niyang mangyari sa buhay po natin. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya nga po si Abraham, talagang sasaksakin niya na yung kanyang anak para mamatay at ihandog. Kasi iniisip pa rin niya, sabi po, naniwala si Abraham na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay. Kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Kaya si Abraham, marami rin siyang options hindi lang ako palang pagsamba. Talaga palang papatayin ko yung anak. Hindi bali. Matibay ang pananampalataya ni Abraham na kahit mamatay si Isaac, may paraan pa rin ang Diyos para yung kanyang pinangako ay matupad. At salamat nga po sa Diyos nung talagang sabihin nating test to the limit na si Abraham at sumusunod pa rin, ay doon dumating yung intervention ng Diyos, yung pagpigil. Sabi niya, narito yung ihahandog mo. At nagtagumpay nga si Abraham. So sa buhay po natin, so marami mga pagsubok na daraan, iba't ibang klaseng pagsubok. Sabi nga ng iba, assorted. Kuminsan yung mga pagsubok doon dumarating sa buhay natin at hindi natin maintindihan. Pero isipin pa rin natin na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Siya yung matalino sa lahat. Na anumang pagsubok na daraanan natin kagaya ni Abraham, mayroong paraan ng Diyos para po ito ay matugunan at maging matagumpay tayo. Higit sa lahat nga po, sa pagkabuhay ni Isaac, sabi, matalinghaga lang. Dapat namatay siya, ngunit muling nabuhay. Pero nga po tayo, doong kailangan natin na mabuhay, dahil nga po tayo ay namatay na dahil sa ating kasalanan, ay inialay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, upang tayo mabuhay
ng pangmawalang hanggan. At ano man ang mangyari, ito po yung mangyayari sa atin sa uling araw. Tayo man ay mamatay, o ano man ang mangyari sa atin, tayo ay muling mabubuhay dahil po walang imposible sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang anak, wala ngang kapalit, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Baka po meron sa atin sa umagang ito na nakikinig sa inyong mga tahanan o sa ibang lugar na hindi pa niyo po tinatanggap ang tunay na handog na naging larawan ng paghahandog ni Abraham kay Isaac. Walang iba kundi inihandog ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin. At hindi lang, nung siya ay namatay, muli siyang nabuhay para ipakita ang kanyang kapangyarihan. At kung tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas, tayo, bagamat tayo mamamatay, muli tayo mabubuhay. So kung kayo po ay nakikinig dyan, di pa nyo tinanggap si Kristo bilang Panginoon nyo at tagapagligtas, ngayon na ang panahon. Tanggapin natin, sabihin natin, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At tayo namang tumanggap sa Kanya at naranasan natin ang tunay na paghahandog ng Diyos na naglarawan sa paghahandog ni Abraham. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya. At pamuhay natin yung pananampalataya na ating pinangako sa Diyos ngayon at magpakailanman. Pagpalain po tayo ng Diyos sa Kanyang mga banal na salita. Karoon po tayo muli ng isang maiksing panalangin. Panginoon, salamat po ang lahat ng pagsubok na darating sa aming buhay. Sinabi niyo na kaya namin ito. Pagtitiwala kami rito na marunong kayo, kayo nakakaalam ng lahat. Kaya sa inyo rin namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Panginoon, ngayong umaga, kumatok kayo sa bawat puso nang wala pa kayo sa kanilang buhay. Tanggapin nila kayo bilang Panginoon at tagapagligtas sa panalangin. At umaga pong ito, Panginoon, muli, gaya ni Abraham, inaalay po namin ang lahat sa inyo. Tulungan niyo kami na hindi kami magdaramdam kung may mga bagay na aalisin kayo sa buhay namin. Bagkos, magtiwala kami. At kami po ay tumugon ng isang tunay na mananampalataya at hindi kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Purihin po kayo ngayong umaga. Pagpalain niyo pong muli ang aming pong patuloy na pagsamba sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dahil sa pananampalataya, ang bawat pamilyang miyembro ng BCGC ay maniniwala at magtitiwala na ang pandemyang ito ay matatapos din sa pangalan ni Jesus. Tayo ay patuloy na mananalangin at magbubulay ng salita ng Diyos. Atin pong panghawakan ang mga pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. Dahil sa pananampalataya, ang bawat individual na miyembro ng BCGC ay patuloy na paglilingkuran ang ibang tao dahil ito ay makapagbibigay papuri sa Diyos. Tayo po ay patuloy na maglilingkod, susunod at magpapakumbaba sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, ang bawat isa ay magpapakatatag sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Bilang bahagi po ng ating pagsamba sa ating Panginoon at bahagi ng ating pananampalataya, sama-sama po nating gawin, panalangin at pagtugon ang awiting ito na ang ating mga buhay ay patuloy nating ihandog sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my before you, oh Lord, all my regrets and all my accolades, the joy and the pain
kingdom yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, wala po kaming ibang inaasahan kundi Ikaw. Sa panahon na dumaranas kami, Panginoon, ng pagsubok. Ngunit, salamat sa pananampalataya na binigay mo sa bawat isa. Kung paano si Abraham na nagtiwala, gayon din, O Diyos, ang gagawin mo sa bawat isa amin. Magtiwala kami ng buo, Panginoon, sa iyo, sapagkat wala po kaming ibang asahan at pagtiwalaan kundi Ikaw. Kaya kami po ay nagpapasalamat. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.